Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong June 30 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, yung mga nabuong candlestick po ni Pepe nitong nakalipas na araw mula nung bumangga po siya rito sa ating minor resistance line dito ay sunod-sunod na po yung mga candlestick na nabuo na hanggang sa bumagsak po ito. At ayan, yung kasalukuyang candlestick natin ngayon ay bumangga na po siya sa major support line natin dito na 40 digits 1083. Kaya ayan, binalikan po niya ito. Ayan, sayang at hindi man lang po niya inabot or maski tinusok man lang ng kanyang karayom yung take profit po natin dito sa minor resistance line na 40 digits 1433. Ayan, at bumagsak po siya. Pero wag po tayong mag-alala sapagkat maaari po niyang balikan ito kung sakaling siya ay nagkaroon ng rejection dito o kung magtatalbog po siya sa major support line natin dito ay posibleng sa sunod na pagkakataon na ito ay malamang ay dito niya po patatamaan yung ating price target natin dito. Pero may nakakatakot po na kalagayan ngayon itong si Pepe. Kung mapapansin po natin dito ay meron po siyang ascending wedge pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At nitong nakalipas po na June 14 ay nagkaroon siya ng breakout sa lower portion nito. Isa po itong bearish breakout kung saan ay nagsasabi na makakaranas po ng matinding pagbagsak itong si Pepe. At yan, sinubukan po niyang bumagsak pero nagawa pong pigilan ng ating major support line dito yung kanyang pagbagsak na ito po yung major support line natin na 40 digits 1083. Ayan, babagsak sana si Pepe pero simula po nitong mga June 18 hanggang June 24 ay ayan, nagkaroon po ng struggle ang market price ni Pepe at hindi po niya kinaya na tagusin ito. Kasi yung pag mababasag po niya ito ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 438 na sunod na major support line natin dito. Yan po ang posibleng mangyari rito. At ngayon, yung kanyang pagbagsak na ito ay nananatiling valid pa rin yung ating bearish breakout dito kay Pepe. Ngayon ay mapapansin po natin na umangat siya nitong nagsimula nung June 24 at saka June 25 para magkaroon ng retest muli sa lower portion ng ating pattern na ito. Yan, magkakaroon siya ng retest dito. At ngayon ay bumabagsak na po siya. Ngayon ay yung tututukan po natin dito ay yung kanyang magiging interaction dito sa major support line natin na ito. Kung nabasag po ito ngayon or tumagos po siya ngayon dito sa major support line natin na ito, ay paghandaan po natin yung kanyang magiging matinding pagpagsak na maaring umabot hanggang dito sa 50 digits 438. Kaya yan po ang dahilan kung bakit meron po akong nakabang rito na tatlong mga buy pending orders. Yung mga take profit ko naman ay meron lamang po ako ngayong dalawang take profit dito sa itaas. Kaya yan po yung binabantayan natin dito kay Pepe. Ayan, nakaranas po kasi siya ng isang bearish breakout sa kanyang pattern na ito. Yung ascending wedge pattern na ito ay isa po kasi itong bearish pattern. Ayan, bearish pattern. Kung pag nagkaroon ng breakout sa lower portion nito ay babagsak po siya. Makakaranas po siya ng matinding pagbagsak. Pero kung nagawa po talagang pigilan ng major support line natin yung pagbagsak ni Pepe, ay mauwi lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate or magsa-sideways lamang po ito. Magsa-sideways lamang yung market price ni Pepe sa ibabaw nito. Yan po ang isa pang posibleng mangyari rito kung hindi po mababasag ang major support line natin na ito. Kaya, ayan, yan po yung binabantayan natin dito kay Pepe. Sa mga gustong gayahin yung aking simpleng paraan sa pagte-trade dito kay Pepe ay yan po, nananatiling yan pa rin po yung aking mga live spot trading positions dito kay Pepe. Yung latest trade ko po rito ay nitong nakalipas na June 14. Ayan, kung saan ay nakabili po ako sa major support line na ito. Ayan, inaasahan ko sana na makakapag-take profit ako rito Ayan, itong mga, nung nag-umpisa po siyang umangat dito nung mga June 26. Pero ayan, hindi po niya nagawang akyatin or tusukin man lang yung
ating minor resistance line dito sa 40 digits 1433. At ayan, yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung meron lamang po akong ginagamit na dalawang indicators dito. Yung nandito sa chart ay yan po ang Hall Street indicator at yung nandito naman po sa ibaba ay ito naman po ang QQE mod indicator. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito sapagkat dyan ko po pinost yung link ng aking ginawang mga video na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.